Guys, maging paalala at babala ito sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo na mag-iingat kayo sa modus na ganito dahil pwede kayong makulong. Dahil ilang kababayan natin ang nakulong sa Hong Kong dahil nabiktima sila ng money laundering. Dahil yan sa pagpapahiram nila o pagpapagamit ng kanilang bank details sa ibang tao na hindi nila alam na nagagamit pala sa illegal. Binigyan na ng Department of Migrant Workers ng legal assistance ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong na nakakulong ngayon matapos masangkot sa kasong money laundering. Itong sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Senate hearing ng Committee on Migrant Workers ngayong araw. Sa pagdinig na pag-alamang ginagawang collateral ng ilang OFW ang kanilang mga ATM at bank account para makautang ng pera. Meron ding mga loan shark na sindikato na ginagamit ang mga ATM at bank account ng mga OFW sa money laundering. Meron din po tayong kooperasyon sa Financial Intelligence Unit ng Hong Kong Police Force kung saan sa tinatawag na post-arrival orientation kasama ang Hong Kong Police Force sa briefing. Pagdating pa lang ng OFW, kasama na yung Hong Kong Police Force sa briefing tungkol sa beware o babala patungkol sa pautang at dito nga sa money laundering na sindikato. Nabantayan ng Department of Migrant Workers ang mga kaso ng money laundering scam lalo na sa Hong Kong. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 3 OFW na ang nakulong matapos mabiktima ng mga scammer. Pero pinakawalan din kaagad. Ang umano'y modus, mambudol ng OFW na magpahiram ng bank information kapalit ang pera. Yung modus ay ipahihiram yung bank account information for a fee na mga scammers. Babayaran yung Pilipino, yung OFW na magpapahiram ng bank account information niya. Akala nung OFW na biktima, innocent transaction lang yon, nakalibre pa siya, nabigyan siya ng pera just for sharing bank account information. Yung pala, yung bank account gagamitin sa money laundering. Kaya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Hong Kong authorities para tuldukan ang modus na ito. Dito sa nangyayari na ito kasi talagang victimization talaga ng inosensya ng ating mga OFWs about this whole scheme or modus, and yes, we're working closely with the Hong Kong authorities. May paalala rin si Kakdak sa mga OFW. At sa mga kababayan natin, umiwas po sa scam na ito. Huwag niyong pahihiramin ang bank account information ninyo because these are among the scams that we identify. Kahalintulad din yan sa naranasan ng isang kababayan natin dito sa Dubai kung nasaan ako ngayon na nakulong dahil may nag-utos sa kanya na mag-deposit sa bangko. At ang nasabing bank account kung saan siya nag-deposit ay nagagamit o ginagamit pala sa illegal. Ngunit kahit hindi sa kanya nakapangalan yung bank account kung saan siya nag-deposit, pero pangalan pa rin niya ang lalabas sa investigasyon. Dahil dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, kapag nag-deposit ka sa isang bank account, ay kinakailangan ng Emirates ID. So, madaling mahuli kung ang nag-deposit ay nasa UAE. So, para makaiwas sa kaso ang may-ari ng bank account, ay pinakulong si kabayan dahil sa gawa-gawang kaso. May isang nanay dito ng isang OFW dito sa Dubai na lumapit sa isang himpilan sa Pilipinas at nilapit din sa DMW or Department of Migrant Workers para sa agarang pagpapauwi sa anak niyang OFW dito na nakulong dahil sa gawa-gawang kaso. Ayon dito sa balita na hindi naman binigay ang tunay na pangalan ni kabayan, ay inutusan daw siya mag-deposit sa isang account na nagagamit pala sa illegal at siya ang nakasuhan ng gawa-gawang kaso lamang. Ngunit ayon sa DMW or Department of Migrant Workers ay na-dismiss na ang kaso. Tiniyak na Department of Migrant Workers na agad nilang tutulungan ang isang OFW na ikinulong sa Dubai dahil umano sa gawa-gawang kaso. Si Zef Bosonga na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sana po matulungan yung anak ko na makauwi ng Pilipinas. Emosyonal na humingi ng tulong sa himpilan ng Radyo Pilipinas si Nanay Susan, ina ng OFW sa Dubai. Sa huling pag-uusap kasi nila ng anak niya na itinago sa pangalang Shaila, nakulong ang OFW matapos utusan mag-deposit ng pera ng karelasyon ng kanyang amo na ginagamit pala sa iligal.
Pero sa halip na kaso tungkol dito ang dapat kaharapin ng anak, gawa-gawang kaso raw ang isinampa kay Shaila. Kasi inilis yung yung apila ng anak ko. Ang ginawang kasalanan ng anak ko, nahulihan daw po siya na nagdadrive ng kotse na walang lisensya. Sabi ng anak ko sa akin, Ma, sabi niya, wala naman akong kotse. Paano na ako magkakaroon ng lisensya? At saka hindi ko naman po alam mag-drive, sabi niya. Sa pamamagitan ng tulay para sa serbisyo publiko, agad itong inilapit ng Radyo Pilipinas kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Pagtitiyak ni Secretary Kakdak, agad niyang papupuntahan para malaman ang sitwasyon ni Shaila sa Dubai. Papupuntahan po natin para maasikaso po yung kaso niya. At kung tama pagkadinig ko ay na-dismiss na rin at siguro katanungan bakit pa siya nasa kustodiya ng otoridad. So patitignan po natin ito, Kare, Nanay. Huwag kayong mag-aalala. Magaling po yung abogado natin doon. Maging paalala ito sa lahat ng mga OFW, di lamang dito sa Dubai, kundi sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, na huwag basta papayag o tatanggap ng pagpapadeposit sa isang account na hindi nyo kilala or hindi kayo sigurado. Lalo na dito sa Dubai, kapag nag-deposit kayo ay ginagamit ang Emirates ID. Kaya madali kayong mahuli kapag nasangkot kayo sa illegal na gawain.